Ito na yung mga panahon na napakasarap sa pakiramdam. Nakakatanggal ng stress pag nakikita natin na napakaganda ng produksyon ng ating alaga. Pero alam niyo mga ka-farmers, bago natin makuha ang ganitong produksyon, napakaraming pagsubok ang kailangan pagdaanan. Kung balak mong magsimula sa farming, simulan mo na habang maaga pa. Para pag tayo'y madapa, may panahon pa para tayo ay bumangon. Okay mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Magandang araw. Napakaganda ng sikat ng araw. Kaso nga lang, sa panahon ngayon napakainit na. Nandito na naman tayo para magbigay inspirasyon para makita nyo yung ating video. Shoutout nga pala sa mga gustong magsimula sa farming business, sa manukan, itik, at iba pang mga livestock. Sa mga nauna nating video, marami nagko-comment. Pagpasensyahan nyo na kung hindi tayo makapag-reply. Kasi palagi tayong busy. Kung gusto mong pasukin ang ganitong negosyo, dapat alam mo ang kalakalan at diskarte kung paano magmamarket ng ating produkto. Kasi meron tayong mga ka-farmers na nahihirapan pagdating sa pagbibinta ng kanilang mga produkto. Kasi yung iba nahihiya. Sa totoo lang mga ka-farmers, napakadali lang. Kasi lahat ng ating kapitbahay gumagamit ng araw-araw na itlog. Diyan po tayo magsimula. At susunod dyan, pwede tayong maglako sa mga tindahan. Kasunod dyan, sa merkado. Napakarami ang pwede natin madeliveran. Alam kong maraming gustong mag-alaga ng manok or gustong pasukin ang farming business. Ang may advice ko lang ka-farmers, mas maganda kung magsisimula tayo sa pinakamababa. Kasi pag bumagsak tayo, hindi ganun kalaki yung ating malulugi o mawawala na pera. Kasi sa pag-aalaga ng manok mga ka-farmers, kailangan may tamang kaalaman ka. At higit sa lahat, passion mo ang ganitong negosyo. Doon sa mga nauna kong video, kaya ako tinuturo yung mga organic na pag-aalaga ng manok, pabo at iba pa. Dahil nga kung ikaw ay magsimula, mas mainam na alam mo yung diskarte. Kaya meron tayong video na kailangan alam mo yung itatanim mo bago ka magsimula sa farming business. Para pag dumating yung araw na ikaw ay magsisimula sa pag-aalaga ng manok or kahit na anong livestock, mayroon po tayong makukuha sa ating backyard. Mas maganda kung magsisimula po tayo sa organic. Huwag po tayong aasa sa commercial feeds. Kasi sa ganong paraan, hindi ganon kalaki ang pera na ating ilalabas. Kung gagamit man tayo ng commercial feeds na patuka, yun lang po ay alalay lang. Kasi kung ikaw ay magsisimula sa pag-aalagang manok, sa simula para kang nag-aaral niyan. Patagal ng patagal, namamaster mo yan. Kung saan ka nagkakamali, dyan ka natututo. Balik po tayo doon sa organic feed. Kaya ako ina-advise mag-organic feed para habang ikaw ay nag-aaral, hindi ka naglalabas ng pera kakabili ng commercial feed. At pag dumating na yung panahon na namaster mo na ang ganitong negosyo, yan na po yung time na pwede kang mag-focus, magpakain ng commercial feeds or pwede ka rin magbigay ng organic feed. Depende sa iyong diskarte. Kasi ang totoo yan mga ka-farmers, pag paitlogan ang iyong papasukin na negosyo, yung layer, mas maganda kung layer feeds ang iyong ipapakain. Pero pagdating naman sa meat type, yung pangkarne, ang iyong aalagaan, wala akong problema pag nag-o-organic po tayo. So, ayan po yung aking may share sa inyo. Pero mas mainam, magsimula po tayo sa pinakamababa or magsimula po tayo sa organic para habang po tayo nag-aaral, hindi malaking pera yung ating ilalabas. Para pag bumagsak man tayo, hindi malaki ang ating mawawala. At para sa ating mga ka-farmers na nagplanong pasukin ang ganitong negosyo, kung ikaw ay may lupain, mas maganda kung simulan mo na ngayon. Mas maganda kung ikaw ay magpapatanim ng mga organic na pagkain o patuka ng ating mga alagang manok. Katulad na lang ng Madre de Agua, Mulberry,
napier grass, at iba pang mga organic na pwede natin matanim. Yung azolla naman, pwede na yon kung kailan kayo nagsimula sa pag-aalaga ng manok. Kasi ang azolla, napakabilis dumami. Within 1 month or week lang, pwede na tayo makapag-harvest. Kaya habang hindi ka pa nagsisimula sa farming business, aral lang po ng aral. Kasi pag dumating na yung time na ikaw ay magsisimula na, mas maganda na punong-puno ka ng idea. At sa mga nagko-comment na gustong bumili ng decal brown, medyo alanganin kasi dito pa lang sa amin kinukulang. At ito lang may advice ko mga ka-farmers, mag-iingat po tayong bumili ng decal brown kasi ngayon bibihira na lang ang nag-aalaga ng decal brown at meron ng kamahalan. Pero kung gusto nyo talaga ng decal brown, kasi ang decal brown maganda talaga pagdating sa egg production at yung kanilang thickness ng kanilang itlog, napakaganda. Sa bawat lugar dito sa Pilipinas, katulad na lang sa Davao, sa Mindanao, mayroon niya mga grupo sa Facebook. So, pwede kayong maghanap doon. Yung mga grupo ng mga heritage chicken, livestock, pwede kayong mag-post doon na naghahanap kayo ng decal brown. Yun nga lang, kailangan yung maging masusi. Kung talagang decal. Kasi marami na yung kumakalat na yung iba, pinipinturahan lang. So, tinitina. So, kailangan maging masusi po tayo at alamin natin ng mabuti kung legit ba talaga yung pagbibinta ng kanilang decal brown. At meron silang mga video ng kanilang mga product. So, ayun lang mga ka-farmers. Pinakita ko lang sa inyo yung inspirational video natin. Baka ganahan kayo. At yun na yung maging tulay para magsimula kayo sa farming business. At kung bago ka palang napadaan sa ating YouTube channel, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa susunod na ating mga video. Yun lang, maraming salamat and God bless sa ating mga kapwa ka-farmers.